plano ko. Papasok ulit ako bilang kusinero doon. Pero sila yung pumipili kung sino yung kukunin nila eh. Kaya nga kayo natrap doon, di ba? Tagaluto ka dito, di ba? Hindi ka pwede umalis dito! Pati ang mga pagkain nyo, pwede makayang daw yan ng mga tao! Magandang araw sa inyo, Miss Clar. Ilang buwan na akong nakikinig sa mga kwento niyo sa iba't ibang channel. At pinaka-interesado talaga ako sa mga kwento tungkol sa mga karinderya o kahit anong mga kainan. Ako rin kasi, may karanasang hindi ko malilimutan sa isang karinderyang napilitan akong pasukan bilang isang kusinero. Oo, napilitan. Kasi sino ba naman ang gugustuhin magtrabaho sa karinderya na pagmamay-ari ng isang aswang? At kung paano ako nauwi sa sitwasyong yon ang ibabahagi ko. Tawagin niyo na lang po akong Led. At ito, ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Wow! Grabe ang lawak ng mga isan dito, no? Parang walang katapusan, Led, ha? Nakaso, pati yung gutom ko parang wala nang katapusan. Pero astig ng lugar dito, insan, no? Siguro kapag nag-retire ako, ganito yung gusto ko. Bahay na nasa bundok o sa tabing palayan o kaya maisan. Basta, puro berde yung paligid, saka sariwa ng hangin, no? Retirement ka agad? Maghanap muna tayo ng trabaho para may pang-retire tayo. Pero, tama ka dyan, Olan. Lawak talaga ng taniman dito. May palayan tapos may pakuhanan pa nung papasok tayo ng probinsya, no? Diba? Kapag dito ka tumira, parang hindi ka mai-stress talaga eh. Pero, tama ka dyan, Lid. Unahin nga muna natin maghanap ng trabaho. Kaso, Lid, problema dito sa atin kahit masipag ka. Hirap talaga makahanap ng matinong trabaho na pang matagalan. Ay, naku. Nainggit nga ako sa'yo nun eh. Nung nakasampa ka pa sa barko, namamasyal ka lang nga. Kumikita ka pa. Psst, ito naman. Aminado ako na masarap talaga yung trabaho ko dun. Malaki yung kita sa barko, lalo na sa kusina. Tapos nung nagresto ako sa Singapore, panalo rin talaga yung kita dun. Pero, Olan, sa totoong buhay, kahit masarap yung sweldo dun, grabe rin yung hirap, no? Ba talaga yung pagod sa ibang bansa? Oo, sulit nga yung bayad sa sipag mo. Pero ubos naman yung katinoan mo. Hindi lang kasi tibay ng dibdib yung kailangan mo dun eh, kundi pasensya pati utak. Hindi ko nga alam kung paano ko kinaya yun eh. Kaso, bigla na lang nagdiskaril yung lahat. Oo nga, insan eh. Sayang talaga yun. Kakadalawang taon mo pa lang na biglang nabago ka kaagad. Pero hayaan mo, sigurado ako makakabalik ka rin yan. Tsaka lang, nakasampa ka na naman dati. Kaya nga lalo kong pinagbubutihan. Basta, ilalaban ko to. Kailangan ko talaga makabalik as soon as possible. Dami ko kasing kapatid na kailangan patapusin eh, di ba? Papayasahin ko talaga yan. Kahit anong gagawin ko. Uy, wala. Nakikita mo yun? Oo, yung babae sa gitna ng bukid. Para pa nga yata eh, kaya kinawain ko. Basta mamaya babalikan ko yun. Mali mo, di ba? Malastik ka talaga. Kanina trabaho yung usapan natin, tapos babae na kagad yung focus mo ngayon. Ayusin mo nga. Alam mo naman, di ba? May inspiration. May extra sipag ka kapag may galon. Hoy, inspirasyon ko sila nanay tsaka yung kapatid ko, no? Tsaka ayaw ko nung inspirasyon na sasakit yung ulo ko. Uy, teka, Olan. Ano yun? Aso ba yun? Ang laki naman nun. Aba, aso nga ba yun? Halos kasi laki yun ng kalabaw ah. Kahit ako nagulat eh. Ano kaya pinapakain doon, no? Kababalik ko lang nun sa Pilipinas at sumasama muna ako sa mga racket ng pinsan kong si Olan. Bigla kasing na-terminate ang kontrata ko sa barko.
kung saan ako nagtatrabaho bilang kusinero. Wala pa akong naiipon noon, kaya wala talaga akong karapatang magpahinga. At sa una naming biyahe, aliw na aliw pa ako sa takbo ng trabaho. Ang medyo ikinawiwirduhan ko lang ay ang mga tanawin sa tabi ng highway. Mga malalawak na taniman na may kung anong kakaibang presensyong hindi ko maipaliwanag. Uy, Insan, yan nandun sa kanto. Napansin mo ba? Oo, nakita ko. Tsaka, grabe ka naman. Ano ba, maghahanap na lang ba tayo ng chick sa daan dito? Hindi, Insan. Kasi siya rin yung babae nakita natin sa bukid kanina eh. Di ba ang layo nun? Tapos nandito na naman siya sa kanto? Bah, pinsan, may iba na yan ha. Ano yan, magtatakutan pa ba tayo? Tsaka, tagal mo na nagbabiyahe ha. Sigurado ko, ang dami mo na nakikita sa kalsada, lalo na kapag gabi. Sa to lang, Insan. Hindi naman talaga ako takot sa multo-multo na yan eh. Pero palagi ako alerto kung merong aswang. Anong aswang? Meron pa ba nun, minsan? Nakakita ka na ng gano'n sa biyahe mo? Hindi ko masabi na nakakita talaga ako. Pero alam mo yung kakaibang ibon sa gabi? Yung sa mga liblib na lugar may malalaking asong tatawid. Tapos yung mga tao naglalakad sa gilid ng daan. Akala mo pwede mong tanungin pero kapag tumingin ka sa mata nila, iba yung pakiramdam minsan. Mga ganun ba? Ako naniniwala ako sa aswang eh. Ganun ba? Ewan ko. Saka malabo yung mga ganyan eh. Para sa akin, panakot lang yan sa tao eh. Yung mga sinasabing nangangain daw ng tao, naku, gutom lang yan. O kaya nasisiraan na ng bait. Uy, teka, yan na ba yun? Oo, yun na yun. Karinderya daw yun pagkalagpas sa lumang simbahan eh. At nung abandonadong post office. Pero, grabe ha. Karinderya pa ba yan? Ang laki eh. Parang ng restaurant oh. Pero, insan, nakapagtataka talaga oh. Sabi mo, karinderya lang. Pero tignan mo yung pwesto sa gilid. Puro talayban no. Sa harap, maisan. Tapos may palayan pa yata banda dun no. Wala namang bahay dito. Daanan naman to ng mga biyahero, di ba? Ng mga bus, delivery truck. Uy! Insan, naamoy mo ba yung naamoy ko? Sakto. Pagod sa biyahe tapos parang panalong-panalo yung pagkain nila. Ang bango eh. Oo nga no. Ano? Tara. Uy! Ano ka ba? Parang hindi ka lalaki. Walang ya. Kahit ako nagulat, miss eh. Bigla ko nalang sumusulpot sa gilid ng truck. Oo, ay nyo. Tagal niyong dumating. Ibaba niyo na yung mga karne. Kanina pa naghihintay si Tita Mona. Taon ka ba sa karinderya? Isa ako sa may-ari. Sige na, ibaba niyo na yan. Dami niyo pang tanong eh. Gulat na gulat talaga ako sa biglaang pagsulpot ng babae. Hindi lang dahil hindi ko siya napansin nung una, kung hindi dahil sa saglit na sulyap ko sa side mirror. May kakaiba talaga sa itsura niya. Ewan ko, pero parang ang tapang ng titig at ang bagsik ng muka. Pinilit kong isipin pagod lang ako kaya kung ano-ano ang iniisip ko. Agad naming ibinaba ang mga karne at sumunod kami sa babae. At taliwas sa inaasahan ko, napakaraming kumakain doon sa malaking karinderyang nakatirik sa gilid ng mga palayan at talahiban. Pero pagpasok ko pa lang, may kakaiba na agad sa pakiramdam ko tungkol sa mga tao roon. Mula sa mga tingin nila hanggang sa galaw nila, parang malamya at walang buhay. Ma'am, siya po yung kusina nyo. Dediretso na namin doon. Hindi, ibaba niyo na lang dito. Ma'am, pero ang dami nito tsaka mabibigat pa eh. Mahirapan ka pong buhatin kaya kami na lang yan. Basta dyan na lang, kaya ko yan. Sige po, ma'am. Insan, dito na lang daw eh. Ma'am, ang daming kumakain dito, no? Ano po yung mga yan? Mga pasahero po ba yan sa bus?
Wala dito, kundi yung mga taga-barrio sa likod. Eh, sobrang dami. Halos walang bakanting mesa. At saka... Wow, ang bango mo naman. Sabi mo? Baka gusto mong... Oh, hindi po, ma'am. Naamoy ko lang po yung ulam nyo. Parang masarap po kasi. Ikaw tigilan mo ako. Baka ikaw ang ihawin ko doon. Verna, ano ka ba? Para kang laging may kaaway dyan Ay, kayo pala yung nag-deliver, ano? Pasensya na kayo, ha? Mainit talaga ang ulo lagi ng pamangkin ko Eh, kumain muna kayo. Pumili na kayo ng kahit ano, ha? Ako nang bahala. Malayo pang pinanggalingan nyo, sigurado ko. Yan yung sinasabi ko. Magandang hapon din po pala. Oh, pre, pambawi natin ma'am, hindi na po kami tatanggi dyan. Ang babang-buhay kasi talaga ng mga luto nyo Sa labas pa lang nakakagutom na ho. Pasensya na po, medyo natagalan po kami Tsaka, ang ganda po ng karinderya nyo. Sabi ko na nga ba, dami kumakain dito Nako, may nana ko pa to sa tatay kong sumakabilang buhay na. Dati napakaliit lang nito. Kubo pa nga lang Hanggang sa ayun, napalago na namin ng ganito. Para ng restaurant, ano? Doon na lang kayo sa mesa sa dulo. Marami pang darating na tao Nandun yung mga ulam. Pili na kayo doon. Oh, hindi mo ba kami sasabayan? Bakit? Bata ka ba? Kumuha na kayo ng pagkain doon. Pasensya na kayo sa pamangkin ko, ha? Ganyan talaga yan. Pero mabait naman yan. Verna nga palang pangalan niya. O siya, sige na. Mamili na kayo ng ulam nyo doon, ha? Kami nang bahala sa inyo. Ayos lang po. Sadya makulit lang po talaga itong minsan ko. Pasensya na rin po Pinuntahan nga namin ang malaking lamesa kung saan nakahanay ang malalaking kaldero ng ulam. Nakapila pa kami dahil sobrang dami talaga ng tao. At doon ko mas malinaw na napagmasdan yung mga kumakain. Ayoko sanang mag-isip ng kung ano-ano. Pero hindi ko talaga maiwasang mapansin na pare-pareho ang asta nila. Blanko at walang kahit anong ekspresyon. At kahit magkakaharap silang kumakain sa mga lamesa, wala ni isa ang nagsasalita. Subo lang ng subo, higop lang ng higop, at parang mga taong nakaprograma. Uy, Insan, bakit ba? Wala. May napapansin lang ako pero... Hayaan mo na. Ito, buksan mo na to. Uy, Bopis! Wow, grabe ang bango nito Insan, mas mabango tong Bopis na to kaysa sa mga natikman ko. Gusto mo ba nito? Iba na lang siguro sa akin, Olan. Oh, ito, kaldereta. Aba, grabe, tignan mo Insan yung salsa Mukhang masarap talaga. Mukhang karaniwang pangkarinderya to pero kakaiba yung amoy Pati yung luto parang may kung anong... Basta, may hindi pang karaniwan. Mas si Olan talaga ang abalang nagbubuklat ng mga kaldero. At bawat buklat niya, parang batang tuwang-tuwa na nakakita ng mga paborito niyang ulam. Ako naman, hindi ko mawari ang sarili kong pakiramdam. Ang babango talaga ng mga pagkain at ang gaganda pa ng mga pagkakaluto. Bilang kusinerong kung saan-saan na rin nakapagtrabaho. Alam ko sa amoy at itsura pa lang na siguradong masarap yon. Pero may kung ano kumikirot sa loob ko. Parang matigas na tinig na tumututol na tikman ko yon kahit isang subo lang. Stoy, Insan, kumuha ka na. Insan, sumasakit kasi yung tiyan ko Siguro sa daan na lang ako kakain o kaya kapag may nadaanan tayo. Ano nangyari sa tiyan mo? Sama naman ng timing yan. Oo nga Milab bigla. Baka lalo pang lumala kapag kumain ako. Tapos puro karne pa. Mahirap tunawin yan Oh, kumusta kayo? Oh, iho, bakit naman walang laman yung plato mo? Hindi mo ba gusto yung mga ulam?
Ay, naku, hindi naman ho. Sa katunayan nga po, ang sarap nga po tignan eh. Tsaka nakakagutom po talaga. Kaso bigla po sumakit yung sikmura ko. Kakain na lang po ako mamaya kapag may nadaanan kami sa daan. Nako, baka dahil sa gutom yan. Mahaba kasi ang biyahe ninyo eh. Alam ko na, sabaw na lang. Yung mainit na sabaw. Mainam humigop niyan kapag humihilab ang tiyan. Oo nga, Insan. Ito oh. Sakto, may bulalo oh. Wow, may sinigang din. Ba't hindi ko ba ito napansin kanina? Mamaya to sa akin. Ay, bulalo na lang siguro yung pinakamainam. Baka lalo pang mga simpag sinigang ang hihigupin mo eh. Teka ha, at ipagsasandok na kita. Nako ma'am. Wag po muna siguro. Medyo masama po talaga yung tiyan ko kapag pinilit kong kumain ngayon eh. Kapag pinasok ko po yan, lalabas din kaagad. May hirap na po sa daan, di ba? Ay, nako iho. Parang, ewan ko. Mas okay pa sana sa akin kung sinabi mong hindi mo gusto yung mga luto namin eh. Kasi yung parang iniiwasan mo. Nako ma'am, hindi naman po sa ganun. Hindi po talaga ganun. Iba lang ho talaga yung timpla ng tiyan ko. Ganito na lang po. Baka po pwedeng ibalot ko na lang po yan tsaka kanin. Kakainin ko na lang po mamaya habang nagbabiyahe kami. Ay, sige. Ikaw nang bahala. Oh, ito na yung mga supot ha. Ikaw na ang magsando kung ilan ang gusto mo. Sige na. Nasa kusina lang ako. Sige po. Maraming salamat po ah. Hiyang-hiya talaga ako sa may-ari. Siyempre magtataka siya sa nadatnan niya. Si Olan ang dami ng hinahakot na pagkain. Samantalang ako nakatayo lang at napapakamot pa ng ulo. Pero hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit ang lakas ng pagkailang ko sa mga ulam doon. Gusto ko sanang pilitin ang sarili kong kumain, pero mas malakas yung pagtutol na nararamdaman ko sa loob. Stoy, ano nangyari sa'yo? Oo nga, Ulan eh. Hiyang-hiya talaga ako. Pero seryoso, Insan. Iba talaga yung timpla ng tiyan ko ngayon eh. Gusto kong kumain, promise, pero pakiramdam ko, mapapahamak ako kapag sinabak ko to eh. Kaya yan, nagbalot na lang ako. Gusto ko sanang kumain kasama ka, pero ito lang yung kaya ko eh. Siguro iuwi ko na lang. Lalo tuloy ako nahiya. Siguro doon na lang muna ako sa truck, Insan. Ano, hintay na lang kita doon? Oo, sige. At saka, tignan mo yung tingin ni Berna sa'yo. Inirapan ka pa. Sige na. Parang hindi na siya lalo mainis sa'yo. Tsaka magpahinga ka na rin doon sa truck. Mas okay yun. Iniwan ko na nga si Olan na todo enjoy pa rin sa napakaraming pagkaing nilalanta kanya. Habang papalapit ako sa truck, may narinig akong dalawang lalaking sumusuka sa talahiban sa gilid ng karinderya. Pag-akyat ko sa truck, napakunot ako. 3 na pala silang nagsusuka roon. Maya-maya lang ay nakaidlip na ako. Pagkagising ko, nadatnan ko si Olan na kumakain pa rin. Bumaba ako at nilapitan siya. Pero bago pa man ako makalapit, napansin ko agad na iba na yung titig niya. Pati yung kilos niya ay iba na rin. Uy, Insan, seryoso, kumakain ka pa rin? 2 oras ka na nandyan ah, nakatulog na ako. Insan, masarap kasi. Ano ba? Ano? Oo, gets ko, pero kanina ka pa kumakain dyan eh. Tsaka, ano ba, gabi na oh. Sinabi na masarap eh. Ano ba problema mo? Stoy, ano ba nangyari sa'yo? Ganito na lang. Magbalot tayo tapos aalis na tayo ah. Kailangan na natin bumiyahe eh. Matagal pa akong tinitigan ni Olan bago siya tumango. Tumango nga pero wala yung dating. Parang umoo lang siya nang hindi talaga nauunawaan ang kahit ano. Binigyan pa kami ni Ma'am Mona ng napakaraming pabaon. Nakasakay na kami sa truck noon. Pero bigla akong napatingin sa kanya nang dumukwang siya sa bintana. At doon siya nagsimulang magsuka ng magsuka. Stoy, Insan, ano, kaya pa ba? Ayos lang ako. Kaya ko ba?
Walastik ka kasi, ang dami mong kinain eh. Balot ka po. Sige na, ako na magmamaneho. Nakapagpahinga na rin naman ako eh. Tapos ikaw naman. Hindi! Ako na! Bago pa umandar yung truck ay nasilayan ko pa si Verna at Ma'am Mona sa labas ng karinderya. Kumaway sila at ngumiti. Pero yung mga ngiti nila, may kung anong nakatagong ibig sabihin. Habang bumabiyahe na kami ay hindi ko inaalis ang tingin ko kay Olan. Malamlam yung mukha niya. Pati yung mga mata at bukod sa sobrang bagal ng pagmamaneho, gumigewang pa siya. Hanggang sa lumampas na ang truck sa gilid ng kalsada. Kumabig kami at isang bahagi ng truck ang tuluyang bumaon sa bukid. Mabuti na lang talaga at hindi kami tumagilid. Walang ya. Ang hirap hilahin nito, pinsan. Grabe, ang lalim ng bagsak natin, oh. Paano na kaya to? Tara, tignan mo. Nakakainis naman eh. Sabi ko na kasi sa'yo, ako na dapat nagmaneho eh. Pinsan, balik na tayo dun sa karinderya. Ano? Hindi pwede, no? Lagot tayo sa benan mo. Truck niya to eh. Ano ba to si Olan? Tayo mo ba nito? Insan, anong gagawin natin? Umalis na kayo! Grabe naman kayo, Tatang. Alis naman po talaga kami. Kaso nahulog po yung truck namin, no? Tatang, wag naman, Tatang. Olan, padarin mo. Itodo mo. May taxi, Tatang. Baka tagayin tayo. Tara! Halos tumalon ako pabalik sa loob ng truck. Pinilit pa ni Olan paandarin ang truck pero blankong-blanko pa rin ang mukha niya. Dahil sa sobrang takot at pagkagigil, napasigaw na ako kay Olan at pilit siyang pinapakilos ng mas mabilis. Insan, ano ba? Mamamatay tayo dito eh. Itodo mo. Bilisan mo. Iatras sa bante mo para makahon tayo. Bilis, Insan. Sige ba? Ayun, harurot mo na. Oo, iingat. Baka mahulog ka na naman. Naiyahon din namin ng truck at nagdire-diretso na kami. Pero ilang ulit pa rin kaming muntikang mahulog sa mga bukid sa gilid ng kalsada. Gusto ko na ngang batukan si Olan dahil halatang wala talaga siya sa wisyo. Akala ko tapos na ang lahat, pero hindi pa man kami gaanong nakakalayo. May isa na namang nakakatakot na imahe, yung biglang gumambala sa amin sa gitna ng daan. Uy, Insan, ano ba? Gising ka ba? Ano? Ako na lang dyan, oh. Hindi, ako na. Kaya ko pa dito. Pambihira naman eh. Ano ba kasi? May sakit ka ba? Kanina pa kita nakikita sumusuka tapos ngayon... Uy! Preno! Insan, kontrolin mo! Tabakan mo yung preno! Tabakan mo! Ah! Sinasermonan ko si Ola noon dahil sa ikinikilos niya. Pero biglang may tumawid sa daan. Napakabilis, pero klaro kong nakita na imahe yun ng isang babae. Sa halip na pumreno ay bigla niyang kinabig ng todo yung manibela. At para bang pinilit niyang iniiwasan. Pero umikot ng umikot ang truck hanggang sa tuluyan na kaming bumaba sa bukid at sumalpok sa isang malaking puno sa gilid. At pagmulat ko, nakatagilid na ang truck. Pinilit ko na lang gumapang palabas. Nalinti ka na. Aray! Insan! Insan! Lagot. Nawalan siya ng malay. Teka. Ano yan? Teka! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Bigla ko namataan yung isang babaeng papalapit. Pero ang pinakakumabog sa dibdib ko ay yung mga mata niyang parang nagbabaga sa dilim. Nataranta ko, pero hindi gumalaw ang katawan ko. Naalala ko na bigla siyang tumakbo ng napakabilis papunta sa amin. Pero pagkatapos nun, ewan ko na, yun na yung huli kong natandaan. Pagmulat ko, nasa isang madilim na lugar na ako. Ano to? Nasaan ako? Bakit ako nakatali? Teka! Tulong! Tulong, Isa! Isa, nasa ka? Tulong!
Bakit niyo ako kinapos dito? Insan! Insan, nasa ka? Ah! Ano yun? Anong nangyari dito? Insan! Insan, tulungan mo naman ako! Puti, parang hindi siya yun ha. Teka, hindi siya normal. Insan! Huwag, Insan! Insan, lumayo ka! Kahit sobrang dilim sa lugar ay agad kong nakilala ang figura ng pinsan ko. Siya yung nasa isang sulok ng kwarto. Nakalupasay siya nung una, umaangil at para bang naglalaway. Ilang sandali pa ay dahan-dahan siyang umupo. Marahan siyang gumapang papunta sa akin. Alam kong hindi na normal ang lagay niya at delikado kapag nakalapit siya. Kaya naman nagsisigaw ako at bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto, pati ilaw. At doon tumambad sa akin ang nakakatakot na itsura ni Olan. Namumula ang mga mata, tuloy-tuloy ang paglalaway, maputla at pawis na pawis. At ang pumasok sa kwarto, walang iba kundi si Verna. Insan! Huwag, Insan! Huwag, Insan! Hoy! Tumigil ka nga! Ayaw mo talaga, ah. Bakit mo ko inato sa ulo? Ano ba nangyayari dito? At bakit niyo ako dinali dito? Pakulan niyo ako! Manahimik ka nga ang ingay mo. Kailangan gamutin niyang pinsan mo. Hindi na yan tao. At sinasabi ko sa'yo, kami lang ang makakatulong sa inyo ngayon. Ano? Ano ba nangyari sa kanya? Sa totoo lang nagbago siya simula nung kumain kami sa inyo. Hindi yun dahil sa karinderya. Nabati siya ng aswang na nakasalubong niya sa daan. Ang ibig sabihin nun, dahil nabati siya ay unti-unti na din siyang nagiging aswang. Ano? Aswang? Nabati? Hindi po ako naniniwala dyan. Pakulan niyo na lang ako dito. Ako na bahala sa kanya. Iuwi ko na lang muna siya. Tingin mo may uuwi mo siya ng ganyan? Paano kung sakmalin ka bigla? Hindi ka nag-iisip, boy. Kaya ko siyang ibalik sa dati. Pero kailangan yung manatili dito. Ano? Hindi naman pwede yun. Kung nag-iisip ka, wala ka talagang choice. Mapapagaling siya ni tita. At ikaw naman, nagtatrabaho ka dito bilang kusinero. Kusinero? Ano ba pinagsasabi niyo? Pero, bahala na. Basta't siguraduhin yung babalik siya sa normal. Damang-dama ko yung panganib kapag nagpumilit pa ako. Habang kinakausap nila ako, ang talim ng mga tingin nila at para bang nag-iiba pa ang kulay ng mga mata nila. Kaya ginamit ko ang utak ko. May simpleng planong tumatakbo sa isip ko noon. Papayag akong maging kusinero nila para mas madali kong maitakas si Olan. Bago nila ako kalagan, nilapitan muna ni Mona si Olan. Binuhusan niya ng kung anong likido ang bibig nito. Kinalagan na ako ni Verna habang hinihila naman ni Mona ang pinsan ko. Oh, dito ka matutulog. 4:00 pa lang, gigisingin na kita bukas. At kung ano man yung plano mo, huwag mo nang ituloy. Isipin mo yung kasama mo. Alam ko, madali lang sana kung ako lang eh. Pero pinsan ko inasa alanganin dito. Buti naman at gumamit ka rin ng utak. Wala talaga ako naitulog noon. Paulit-ulit kong iniisip ang wala naming kasiguruhang sitwasyon. Sa totoo lang, sigurado akong may kinalaman si Verna sa nangyari kay Olan. Kaya kailangan ko silang maunahan para makatakas kaming magpinsan. Kinaumagahan, kahit lutang ako sa puyat, nagsimula ako sa biglaan kong trabaho. Naging isang tagaluto ako sa isang kakaibang karinderya. Magluluto ka lang. Naipaliwanag ko na lahat. Yung sukat, panimpla, pati proseso ng walong putahe. Huwag kang papalpak ha. Kapag pumalpak ka, pangalan ng karinderyang sira. Ito yung mga karne. Ayan. Teka. Bakit ako yung dapat maghiwa ng mga yan? Bakit? Para nga magtanong. Buti nga hiniwa na eh. Mas maagang trabaho mo. Wala ka nang ibang gagawin, kundi magsalang ng magsalang.
Dagdag bawas lang ng sangkap. Ganun kadali. Pag naluto na lahat, labas ka agad ng kusina. Kami nang bahala sa mga susunod na gagawin dyan. Oo, sige. Pero wala ba kayong pampalasa dito? Kahit bawang, asin, kalamansi, mga ganon? Ayun. May iba't ibang relihiyon ng mga kumakain dito. Kapag wala dyan ng isang sangkap, ibig sabihin bawal yun sa kanila. Saka ha, parang may alam ka talaga sa pagluluto ah. Iba ka humawak ng gamit. Sabi ang kilos mo. Kusinero po kasi ako dati sa barko 2 taon din yun pero nawalan na ako ng trabaho. Ayun naman pala eh. Mas madali pa to sa mga dati mong ginagawa. Literal na magsasalang ka lang. Ganun lang kasimple. Oh, kumusta ka, Led? Naipaliwanag ba sa'yo lahat ni Verna? Oo. Kamusta po si Olan? Nako, lumalala ang pinsan mo eh. Pero huwag kang mag-alala ha. Alam na alam ko kung ano gagawin sa kanya. Ganun po ba? O sige ho, kayo na pong bahala sa kanya. Nagsimula na nga ang araw ko sa karinderya na yon. At totoo nga, wala akong ginawa kundi magsalang at magbantay ng nakasalang. Lahat ng sangkap at panahog, nakahanda na. Walang hihiwain kahit ano, walang pakukuluan mula sa simula. At lalo nang walang freezer na pagkukuhanan ng karne. Isa pang kakatuwang napansin ko, iba ang itsura ng mga karne. Sobrang lalaki ng mga hibla, masyadong solid ang kapit at kakaiba ang amoy. Pati nga yung mga laman loob, hindi normal ang laki. Parang hindi galing sa karaniwang hayop. Bakit ganito? Iba yung amoy ng mga karne Manggo pa sa kalabaw. Tsaka, medyo mapanghipa sa kambing ito Alam ko yung amoy ng baboy at baka pero ito, iba talaga. Ano, nasalang mo na? Oo, malapit na matapos to. Lumabas ka muna. Ano? Binabantayan ko pa to Alam ko, pero may ilalagay ako. Hindi pwede makita. Ng kahit na kusinero. Mga secret ingredients to. Mga palasang kabilang ang meron. Tradisyon to sa pamilya namin. Hindi pwedeng masilip ng iba. Kaya labas na. Ganun ba? O sige. Tawagin mo na lang ako kapag tapos na. Kinandado pa ni Verna ang pinto paglabas ko. Sa pasilyo sa labas ng kusina, paulit-ulit kong inaamoy ang braso at damit ko. Kumapit na kasi sa akin yung kakaibang amoy ng mga niluluto ko. Hindi ko naman masasabing mabaho ang mga karne at lamang loob, pero sobrang kakaiba talaga. Passion ko naman ang pagluluto, kaya nga nakarating ako kung saan-saan. Hindi man lahat pero napakarami kong alam na paraan ng pag-prepare at pagluluto. Kabisado ko na nga yung sangkap, mga pangunahing panahog, pati amoy ng bawat isa. Pero sa mga niluluto ko sa kusinang yon, nabablangko talaga ako. Wala sa kahit anong kilala kong kategorya ang mga amoy at itsura ng mga sangkap. Oh, kain na. Busog ba ako Siguro matutulog muna ako. Grabe, pagod na pagod talaga ako Sige, ikaw ang bahala. At saka, sanay na sanay ka talaga sa kusina. Ang galing mong kumilos Ang swerte talaga namin sa'yo, Led. Kamusta po si Olan? Gusto ko po sana siyang silipin Hindi pwede. Malapit na siyang gumaling. Kaya mas mabangis siya ngayon. Ano? Pagaling pero mas agresibo? Ganun talaga, iho. Kapag iniluluwanan ng katawan ang bato, nagwawala ang buong sistema niya. Kaya mas mabangis, mas hindi mapakali. Pero huwag kang mag-alala ha. Gagaling din yung pinsan mo. Hindi ako makapaniwalang natagalan ko ang 1 linggo bilang kusinero sa karinderyang yon. At sa buong panahong nandun ako, sinigurado kong hindi ako kakain ng karne o kahit anong lamang loob na niluluto ko roon. Gulay lang ang tinatanggap ng sikmura ko at kahit konti lang ang nakakain ko. Binabawi ko sa pag-inom ng napakaraming tubig. Hindi man ako dati naniniwala sa mga aswang,
Pero sa mga nakikita ko doon, alam kong hindi lang malapit ang posibilidad. Malamang nasa mundo na talaga ako ng mga aswang. At sa totoo lang, hindi naman ako pinipilit ni Namona na kumain ng mga pagkain nila. Inisip ko na nga lang na baka dahil kailangan pa nila ako sa lugar na yon. Kailangan ko malaman ang lagay ni Olan. Insan? Nasa ka? Hoy! Insan? Insan? Ako to si Led. Pinsan mo. Teka. Hoy! Kumalma ka! Insan! Bitawan mo ako! Hoy! Bakit ka pumasok dito? Nalaman ko na nga kung saang silid nila inilagay si Olan, kaya pinasok ko agad yon. Pero bigla naman niya akong dinamba. At tama sila, mas lumala pa talaga ang lagay niya. Iba ang kulay ng balat, nangingitim at parang nangungulubot. Luha na ang mga mata at matatalas na ang mga kuko. Nakalmot pa nga niya ng bahagya yung balikat ko. Bigla namang sumulpot si Verna at pinaghahampas si Olan. Pagkatapos, winisikan niya ito ng kung anong likido. At doon na tuluyang kumalma si Olan. Ang tigas talaga ng bungo mo! Pinsan ko yun eh. Natural, gusto ko malaman kung nasan siya. Iho, sinasabi naman namin sa'yo kung anong kalagayan niya, hindi ba? Talagang hindi siya pwedeng lapitan. Magtiwala ka na lang sa amin, lalo na kung gusto mong gumaling si Olan. At kung gusto mo ring makaalis pa kayong dalawa dito. Nakangisi pa sa akin si Namona at Verna habang sinasabi nila yon. Nakakapanlamig ang mga ngiti nila. Yung tipong malinaw na nagsasabing wala kang laban. Sumunod ka na lang dahil hawak nila ang buhay namin. Pero hindi ko na talaga kaya ang sitwasyon namin ni Olan. Nagdakaw na ako ng mga kutsilyo sa kusina. Plano ko sanang itakas si Olan sa kasagsagan ng dagsa ng mga tao sa karinderya. Pero iba ang nangyari. Ay! May pumutok! Tubig! Kumuha kayo ng tubig! May sunog! Hayop ka, matanda ka! Hoy, Led! Kumuha ka ng tubig, bilis! Yung matanda sa kalsada. Bakit siya nagsusunog? Teka. Ito na yung tamang pagkakataon. Pagkakataon ko na to. Hulihin niyo yung matandang yan! Hulihin niyo! Yung apoy! Bilisan niyo kumuha kayo ng tubig! Nasa pasilyo ako noon sa pagitan ng kusina at ng mismong kainan ng mga tao. Nang bigla na lang may sumabog sa loob ng kusina. Alam kong LPG yon at sunod-sunod na kumalat ang apoy. May nakita pa nga akong pamilyar na matanda. Hinahabol siya ng mga tao na parang galit na galit. Tumakbo na ako papunta sa kwartong kinaroroonan ni Olan. Pero bago ko pa marating ang pinto, bigla siyang sumulpot sa gilid ko. Ramdam ko ang malakas na hataw niya sa bato ko. Napasubsob ako at nawalan ako ng malay. Ay, ang sakit na... Ikaw! Manahimik ka nga riyan. Ikaw yun! Yung matandang metak na umahabol sa amin! Hoy, huwag kang maingay. Yung babae doon sa gilid ng kasada! Tulungan niyo ako! Niligtas kita. Alam mo namang karinderya ng aswang yung pinagtatrabahuan mo, hindi ba? Kaya umayos ka nga. Pero bakit mo kinabol ang itak? Tsaka yan, yung babae nga... May aswang sa bubong ng truck ninyo. Lulundagin ka sana eh. Kaso pumasok ka agad sa truck at humarurot kayo. Tapos na aksidente pa nga kayo, di ba? Tutulungan sana kita nung gumagapang ka eh. Kaso ako naman yung sinugod ng may-ari ng karinderya. Yun yung aswang, kaya nakuha ka nila. Wisit naman na buhay ito. Wala na talaga ako mapagkakatawalaan dito. At saka, ano mamalay ko kung pare-parehas lahat kay aswang? Yan, tama yan. Tama lang na huwag kang basta magtitiwala. Pero isipin mo, may kasama kang naiwan dun, di ba? Tutulungan ka namin na makuha siya. Naku, oo nga. Pero nasunog na yung karinderya eh. Dahil sinunog mo. Hindi naman talaga nasunog yon. Naggawa lang ako ng gulo para mailabas ka. Pati sana yung kasama mo. Kaso nagipit sa oras eh.
Ay ngayon kung ayaw mo magtiwala pwede ka namang umalis. Kainis, hindi ko na talaga alam. Ganito pa yung nangyari sa amin ng pinsan ko. Nagkandaleche-leche yung buhay namin dahil sa pesting karinderya na yan eh. Buti nga hindi ka nila niyanggaw eh. Hindi kayo yung unang biktima nila. Kita mo yung mga kumakain doon? Iba yung kilos nila, di ba? Mga alagad nila yun. Ngayon, dahil pamilyar ka na sa loob alam mo na ang galaw nila. Kailangan nating mabawi ang pinsan mo. At kailangan din namin ang tulong mo. Wala akong tiwala sa inyo pero wala na ako ibang pagpipilian eh. Kailangan ko rin kayo para mabawi si Olan. O siya sige, may plano ako. Magbabalat kayo ako. Papasok ulit ako bilang kusinero doon. Pero sila yung pumipili kung sino yung kukunin nila eh. Kaya nga kayo natrap doon, di ba? May mukhang maganda plano mo iyo. Ay sige, pangungunahan mo kami. At asahan mo, suportado ka namin. Ay ano nga palang pangalan mo? Ako po si Led. Ako naman si Lorna. Siya naman si Lolo Aygoy. Kusinero ako at hindi stuntman o action star. Pero kailangan kong magmukhang action star para lang makabalik bilang kusinero. Doon nga sa karinderya ng mga aswang. Ginamit ko ang motor ni na Lorna noon. Sinadya ko ang isang aksidente malapit sa karinderya ni Mona. Tsambang na kontrol ko ang pagkakasemplang, kaya naman hindi malala ang tama ko. Inartehan ko na lang para siguradong mapansin ako ng mga pakay ko. At kahit suntok sa buwan at delikado, gumana pa rin yung plano. Oh, bakit ka naman napadpad dito sa lugar namin? Ay nako, madam. Naghahanap po kasi ako na matutuluyan eh. Kasi may nahanap din po ako, yung kapatid ko. Magkasama po sila ng pinsan namin eh. Tapos parehas na rin po sila nawala. Yung plano ko po titigil po muna ako dito sa bahay nyo para mahanap po sila. Ayos lang po ba yun, madam? Sakto. Pwede ka nang tumira dito sa amin. Pero baka pwede mo rin kaming tulungan sa kusina. Kailangan namin ng kusinero eh. Habang nagtatrabaho ka, tutulungan ka namin maghanap. At dahil maraming kumakain dito, baka may marinig tayong balita tungkol sa kanila. Naku, salamat po. Tama-tama ho talaga. Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko eh. Na-aksidente pa ho ako. Maraming salamat po, tita ha. At pati sa'yo, ganda. Nako, kawawa naman pala tong batang to. Ano bang pangalan mo? Ako nga po pala si Bel. Ako nga po pala si Bel. Mabuti talaga kayo nakakita sa akin. Naku, hulog po talaga kayo ng langit. Sa pangalawang pagkakataon ay nakapasok ulit ako bilang kusinero sa karinderya ng mga aswang. Pero sa totoo lang, hindi ako nagpapakampante. Mas iniisip ko noon na alam nila kung sino talaga ako at kung ano ang pakay ko. Parang nakikipaglaro lang sila sa akin dahil may sarili rin silang plano. Mas mabuti ng ganun ang mindset ko para mas mabilis akong makapag-adjust at makaalis kung kinakailangan. Nagsimula agad ang trabaho ko kinabukasan. Pero hindi gaya ni Led na pulido at maingat kumilos sa kusina. Si Bel, magaspang, magulo at kumakalat ang bawat galaw. Ay, ano ba yan? Sunog, tulong! Tulong! Nasusunog yung turon! Nako! Ano bang ginawa ko mali dito sa turon na to? Hoy, ano ba yan? Grabe naman yung ginawa mo. Nakakatapon ako ng mga sangkap. Sumusobra ang pampalasa. Napapasunog ang luto at lagi ako natataranta. Dahil ako na si Bel, hindi pwedeng magmukha akong magaling na kusinero katulad ni Led. Kaya sinasadya kong lumikha ng abala sa kusina. Para na rin yun sa plano ko, para hindi sila maghinala. At para mas lumuwag ang galaw ko kapag oras na para ikilos namin ang mga balak. Dahil wala na si Olan sa dati niyang pinaglalagyan, sa ibang bahagi ng bakuran ako nakapasok. Pasliding kong sinilip ang isang bodega at
kung ano ang nadatnan ko roon, talagang nakakakilabot. Paano sila nakakagawa ng tadtad sa ganitong kadilim? Hina pa ng ilaw, oh. Unti pa. Ano ba yung tinatadtad nila? Oh. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi yung karni. Hindi yung karni ng hayop. Sa kakaunting ilaw sa bodega, pinilit ko talagang aninagin kung ano ang tinatadtad ng 3 lalaki roon. Napalunok ako sa lakas ng talisik ng dugo at laman. Halos masuka ako ng tuluyang mapagtanto kung hindi karni ng baboy, baka o anumang hayop sa palengke ang hinihiwa nila. Mga binte, hita at braso, mismong katawan ng tao ang tinitilad nila. Habang gumagapang ako palayo, nasagi ko ang isang timbangan. Parang kalembang ang tunog ng bakal nang tumama sa sahig. Napalingon ng mga lalaki, pero mabilis akong nakalusot sa isang sulok. At sa patuloy na paggapang ko, pilit kong hindi iniisip kung ano yung malagkit na nadadampian ng kamay ko. Yung maliliit at malalambot na tipak at pirasong nasusudsud ko sa sahig. Oh, ano naman tong pindong to? Teka. Alamig dito. Alakang bracer nito. Diyos ko. Ayun yung mga pinitpit at tinadtad nilang karne. Anong klaseng kahiyupan? Buwisit. Natapon pa sa pako. Pagkakita kong kumalat yun sa paa ko ay hindi ko na napigilang masuka. Ilang sandali pa ay may narinig akong papasok sa loob. Dali-dali akong nagtago sa isang salansan ng malalambot na bagay. Ayoko na talagang alamin kung ano yon. Si Verna yun. Kukuha siguro ng karne. Grabe. Kinagat niya talaga yung karne. Kita ko mismo si Verna. Kumuha siya ng isang balot ng karne. Dumukot ng isang tipak at kinagat ito, dire-diretso kahit hilaw. Para bang tinitikman muna niya ang timpla ng karne. Ramdam ko agad ang pag-akyat ng laman ng sikmura ko habang nilalasap niya yung nakakapangilabot na piraso. Pagkatapos, nilunok niya ng buo at iniluwa pa ang parang buto bago siya tumalikod papalabas. Susuka na sana ako pero sinakal ko yung sarili ko. Sinara ko ng mahigpit ang bibig gamit ang 2 kamay para hindi lumabas ang suka. Nanginginig ako sa lamig ng freezer, pati na rin sa takot. 2 oras pa ang lumipas bago nga ako tuluyang nakalusot palabas. Grabe. Ang sasahol nila. Pero ngayon, gets ko na. Doon ko pala kayo pwede tirahin. Pero hanapin ko muna kung nasa si Olan. Konting tiis pa, Led. Konting tiis pa. Bigla na lang ako nilignat. Siguro dahil sa lahat ng nakita ko at pati na rin sa lamig ng freezer. Sinamantala ko nang hindi ako pinagtrabaho ni Verna. Palihim akong naglibot-libot ulit sa loob, pati na rin sa labas ng karinderya. Napunta ako sa isang kwartong puno ng iba't ibang patalim at mga itak. Nagnakaw ako ng ilang kutsilyong pwede kong magamit. Pero hindi ko pa rin mahanap kung saan nila dinala si Olan. Kaya inuna ko na lang ang plano ko. Ang atakihin si Verna habang nasa bodega siya. Sakto. Mag-isa ka na naman ngayon, Verna. Aray! Nadulas pa ako doon na. Buisit! Akala mo nakaisa ka? Masyado mo kaming minamaliit. Sinunggaban ko nga si Verna pero bigla siyang nakaikot. At ako pa ang nahawakan at naibalibag sa salansan ng mga karne. Nakabutas-butas ang mga balot. Kaya naman sumambulat ang mga piraso sa katawan at mukha ko. Kaya naman mabilis akong bumangon dahil palapit na ulit si Verna. Ano? Anong amoy niyan? Masarap ba?
Hindi mabango sa akin yan dahil hindi ako aswang kagaya mo! Hindi! Saan mo kinuha yan? Nakatayo ako at bigla ko siyang sinugod. Nagulat siya kaya nadaplisan ko yung balikat niya. Paulit-ulit ko siyang inundayan ng kutsilyo. At kahit nakakailag siya ay hindi rin siya makabawi. Pilit siyang lumalayo para makabuelo. Pero hindi ko siya tinantanan. Tinapakan ko yung paa niya kaya nahilo siya at nasunggaban ko. Diniin ko yung kutsilyo sa leeg niya habang pinipilit ko siyang tanungin. Sana, nagkusinero ka na lang. Hindi ka naman magaling mag-espiya. Talaga? Kung hindi ako magaling, di sana hindi kita nasalat ngayon! Pero hindi. Tumigil ka. Maling tao ang kinakalaban mo. Tumahimik ka! Hindi ka tao! Nasa si Olan! Sasabihin ko sa'yo, pero makinig ka. Wala kaming balak manakit. Isipin mo na lang. Kung gusto ka naming patayin, bakit hindi pa namin ginawa? Bakit hindi ka pa namin kinain? Wala akong papakinggan sa mga kasinungalingan mo! Sabihin mo kung nasaan yung pizza ko! Nasa ilalim ng bodega. Pero tandaan mo to, kahit makatakas ka, nakaabang sa'yo yung mga aswang na kinakampihan mo. Kami lang ang pumigil sa kanila. Pinoprotektahan ka namin kaya ayaw ka naming palabasin dito. Sinungaling! Kung pinoprotektahan nyo kami, bakit nyo niyanggaw si Olan? Pati ang mga pagkain nyo, pwede makayanggaw yan ng mga tao! Mali ka! Wala kaming niyayang daw. Para sa aswang ang pagkain dito, oo! Pero hindi kami nangunguha ng tao. At yung mga karne, hindi galing sa tao yan. Ginagawa lang namin para magmukha, para maglasa. Kasi para yun sa aswang na hindi ko makain ng tunay na tao. Tumigil ka na! Sutal, alam ko na kung nasaan si... Hindi! Patayin mo ako, sige! Pero dapat marinig mo. Lahat ng hinahanda namin pagkain para sa mga aswang na lumalayo sa pagkain ng tao. Processed meat lahat yan. Para hindi sila maghanap ng totoo. Sobrang pampelikula ng mga kwento mo. Uunahan na kita! Akala mo alam mo na lahat? Ay, lagot. Dehado ako. Dalawang aswang pala kayo. Bitawan mo yung kutsilyo! Isa! Dalawa! Tita Mona! Huwag kang kikilos kung ayaw mong mabutas yung puso mo! Ano bata? Ayos ka! Lolo Egoy, Lorna, mabuti nandito kayo. Ginagamit ka ng dalawang aswang na yan. Sila ang nakabati sa pinsan mo. Kaya siya nagiging... Tigilan nyo na yan! Halika na bata! Kukunin natin si Olan sa silo at... Hoy, Ned! Bakit mo sinaksakin? Ngayon, tignan natin ang itsura nyo. Sandali lang, Ned! Magpapaliwanag kami! Nang nasugatan sina Verna at Mona ay bigla talagang nagbago ang mga mukha nila. Bumangis at parabang biglang tumanda at luminaw ang tunay na anyo. Pati sina Lorna at Lolo Egoy, nag-iba rin ang itsura ng tamaan ko sila. Lahat ng nasa paligid ko puro aswang. Mga nilalang na hindi kailanman dapat pagkatiwalaan. Mangulaga kayo. Pare-parehas kayo, alimaw! Led! Led, huwag kang umalis! Mapapahama ka! Bumalik tuloy sa inyong plano nyo. Tumakbo ko palayo sa mga aswang. Hingal, luha at takot. Pero nahanap ko rin ang pinto pababa ng bodega. Bago pa man ako makababa ng buo, may biglang humablot sa paa ko. Nahulog ako ng tuluyan at tumama ang likod ko sa sahig. Ay! Insan, tara na! Alis na tayo! May uwi na kita! Tara na! Si Olan yung biglang humatak sa akin. Malayo na yung itsura, kilos at asal niya sa pagiging tao. Habang nakatihaya nga ako ay nilundag niya ako. Nasaksak ko naman siya nang hindi ko sinasadya. Napaatungal si Olan ng isang malahayop na ungol
na hindi ko akalaing magmumula sa pinsan ko. Wala na akong nagawa nun, kundi ang tumakbo palayo sa kanya. Swerte na nga lang at may nadaanan pa akong labasan. Nilundag ko yung isang maliit na bintana at bumagsak ako sa isang parang kanal. Kanal na puno ng mga buto. Ayoko na ngang isipin kung anong klaseng mga buto yon. At kahit nandidiri ako, naglakad pa rin ako sa tubigang yon, dun sa likuran ng bakuran ng karinderya. Bilis! Bilis! Puro aswang lahat sila dito! Mga paising aswang! Wala akong laban sa mga to! Bigla naman ako nilundag ng dalawang lalaki. Mabilis silang sumugod sa akin. Siguro dahil na lang sa takot mamatay, agad ko silang nasalubong ng kutsilyo. Tinamaan ko ang isa sa mukha. Pero nadamba ako ng isa pa kaya napailalim ako sa tubig. Nakalunok na nga ako ng tubig nang maramdaman kong may isa pang nilalang na lumundag papasok sa kanal. Hoy! Tigilan niyo yan! Ayos! Magsilayas kayo lahat! Sige! Halos mawalan na nga ako ng malay noon. Pero biglang may humawak sa akin at iniangat ako mula sa tubig. Isang matandang lalaki. May hawak na itak at parang latigo na nakatutok sa dalawang aswang. Mabilis na nagtakbuhan ng mga halimaw. Nagsusuot sa kakahuyan sa tabi ng kanal. Bata! Hoy, bata! Kaya mo pa! Bilis na! Kailangan nating umalis bago dumating yung iba! Marikas ka! Aswang ka rin! Walang totoong tao sa lugar na to! Kapag gunggong na bata to, diligtas na nga kita eh! Kung aswang ako, bakit ako may dalang buntot pagi ha? O ikaw nga ayaw mo, edi dyan ka na! Sana pala hindi na lang kita! Teka! Hintayin mo ako! Napakabilis kumilos nung lalaki na para bang kabisado niya yung bawat sulok ng lugar. Nakaahon kami sa napakahabang kanal na yon, pero sa ibang kalye na kami lumabas. Tumalon siya papunta sa isang nakaparadang owner-type jeep. At nang sumenya siya, agad din ako sumakay. Pinaharurot niya yung owner at binigtas namin ang daan na mas maraming bahay at mga tindahan. Hoy, bata! Hoy! Ay, ba'y nakatulog na pala. Hoy, gising na! Nako, nakatulog pala ako. Nasaan po tayo? Bakit po tayo huminto? Bumaba ka riyan, bilisan mo! Teka, Manong, iintay! Manong, saan po ba to? Parang ang layo na kagad natin doon sa baryo ng mga aswang na yun ha. Tsaka grabe po yung owner nyo. Ang bilis, ang lakas po humatak. Ayos ba? Sabi di ba? Oo nga po, Manong eh. Daig pa yung mga kotse sa mga syudad. Teka nga lang po, Manong. Buti po may ganyan ka. Sa itsura mong yan, akala ko po... Hindi sa akin yun. Ganun po ba? Walastik na yan, kaya pala sobrang bilis yung magpatakbo. Paano po yun kapag natuntun ng... Ay, naku, ang hirap pa naman kasama. Mas maingay ka pa yata sa asawa ko eh. Ay, okay, dito tayo. Uy, ang ganda ng bahay niyo, Manong ah. Maupo ka muna riyan. At pagbubukas ako ng dalata ha. Ay, naku, sana ba yan? Ay, nga pala. Ba't nga ba nandun ka sa karinderyang yun ha? Akala ko wala nang maliligaw doon eh. Ay, okay, ito. Pork and beans. Tsaka ito. May stateside pa. Wow, hindi lang basta stateside yan, Manong. Sa barko lang ako nakakita ng alak na ganyan eh. Painom nga po ako. Grabe. Akala ko mamamatay na talaga ako dun sa baryo na yun eh. Eh, ba't ka ba kasi nandun sa karinderya ha? Gusto mo bang magpatiwakal? Naku, Manong, hindi po ah. Nag-deliver lang po kami ng pinsan ko dun eh. Kumain po kami dun. Tapos bigla po siyang sumuka na sumuka. Kagaya ng mga nakita namin kumakain dun. Kaya umalis po kami. Kaso na-aksidente po kami. Nawalan po ako ng malay. Kaso pagdilat ko, nandun na po ako. Yung pinsan ko naglalaway na ho. Tapos para kami naging hostage dun eh. Pinagtrabaho po ako sa karinderya.
Hindi naman po ako makapalag kasi nandun po yung pinsan ko eh. Ay, talagang kawawa naman. Abay, nabiktima ka na sarili mong katangahan. Stoy, Manong, katangahan ka agad? Inaipit na nga kami. Eh, hindi mangyayari yun kasi kung naniniwala kayo sa aswang, pati sa yanggao. Eh, Manong, naniniwala naman po kami dun eh. Lalo na po yung pinsan ko. Bihero po kasi yun sa malalayong lugar. Kaso, Manong, iba po talaga yung pagkain dun eh. Ang bango, ang sarap tignan. Yung parang hindi mo kayang tanggihan. Ayan tuloy na yanggaw yung pinsan ko. Pero hindi ko naman po siya pwedeng pabayaan. Eh, problema nga po, naiwan ko siya dun eh. O ikaw, buti hindi ka kumain. Ewan ko ba, Manong? Masarap ng amoy at itsura pero parang nag-alangan ako na kumain doon. At, teka Manong, para sulit naman tong masarap na iniinom natin. Magluluto po ako ng pulutan ha. Ayaw nga, buksan mo yung ref. Ikaw na bahala maggalukay at magluto. Hindi talaga yun oras para uminom at magsaya. Pero nakaugalian ko na nung nasa ibang bansa pa ako. Nakapagproblemado ako. Iinom ako at magluluto ng masarap na pulutan para naman makapag-isip ng maayos. Kaya ganun din ang ginawa ko. Habang nagkukwentuhan kami ni Manong, habang binabalikan ko ang lahat ng nangyari para makapagplano. Naghanda ako ng makakain namin. Saka ko naman sinabayan ng alak. Oh, ito po. Kulang ko lang po sa sahog yan pero sisig pa rin yan, Manong. Tikman nyo. Ba? Mukhang masarap na. Ang ganda ng kulay kahit konti lang ang nilagay mo. Abay, mukhang marunong ka na talaga sa kusina, ano? Kusinero po kasi ako sa abroad. Minsan po sa barko. Kaso, bigla po ako natenga kaya sumama na lang po ako sa pinsan ko. Di medyo magulo pa lang naging takbo ng buhay mo bata, no? Buti na lang napulot kita. Kung hindi. Kayo po, Manong. Alam po palang ginagawa niyo sa buhay. Manunugis ako. Laos na manunugis. Kaya ako nga daw nung racket ang pinapasukan ko eh. Lagi rin naman ako natatanggal. May edad na rin kasi. Nako, yan din po yung problema dito sa Pilipinas eh. Kapag may edad na, ayaw na pong kunin. Pero, manunugis ho talaga kayo? Talaga po walang may ganun, no? Sa bagay, may aswang nga eh. Manong, paano kaya yung gagawin ko sa pinsan ko? Mababawi natin yun. May tutulungan kita. Ay, nako. Teka. Dali mo yung alak, ha? Sipat na tayo. Bagsit, hindi niyo po pala bahay to? May sinabi ba akong akin to? Mabilis na! Doon na sa likod ng pinto. Diyos ko po, walang niya ka talaga, Manong. Para kang kriminal eh. Tara, doon po tayo sa bakod. Manong, nasa ka na? Ba't ka madumaan sa bakod? May daan sa kabila. Aray ko, ang taas pa ng tinalong ko eh. Manong, uy, huwag mo naman tirahan niya kotse oh. Kaya ka na naman eh. Ito yung order na lang ulit. Ayan na, bilis! Hoy! Uy, naku po, may baril! Mga magnanakaw! Bumalik kayo dito! Manong, hintay! Walang yaka, Manong. Kawatan ka talaga. Ano mo? Magandang katawan ko. Siyempre naman. Ang sabi ko, kasalanan na nagkatawang tao ka. Yan yung sabi ko, buwisit. Naiingit ka lang sa katawan ko. May nabiyayaan ako. Kaya kahit may edad na, ika nga maasim pa rin. Pero hindi panis. Ewan ko sa'yo. Bakalan nyo. Baka ako saan pa tayo pulutin. Pero, Manong, saan ba tayo pupunta? Ito sa karinderya. Ano? Babalikan natin ang pinsan mo. Naiwan mo to, di ba? Oo. Pero, paano ho? Aswang yung mga nandun eh. Buksan mo ito ang bag ko.
Sige po, Manong. Ano to? Puro tsokolate ito ah. May sabon pa. Ano to? Ninakaw niyo sa bahay kanina? Ay, hindi yan. Itong isa. Pambira na yan, dinadamay mo pa ako sa kalokohan mo eh. Ano ba itong mga to? Para ka naman tindero sa Quiapo eh. Yung puro loloy. Yung mo patigas ng tuhod. Hindi ko kailangan ng pampalikas ng tuhod. Mga anting-anting yan. Pangontra sa aswang. May mga patalim din dito at mga buntot pagi ko. Bibiglain natin yung mga hayop na yan para makauwi kayo ng pinsan mo. Ganun lang po ba yun? Talaga bang masisilat natin sila gamit to? Kung sa bagay, ikaw yung may alam nito eh. Sige Manong, sasama ako. Pero Manong, bakit mo nga ba ako tinutulungan? Naawa ko sa'yo eh. Engot-engot ka pa naman. Mamatay ka ng hindi man lang lumalaban. Mas madugas ka naman kapag lumalaban eh. Alam mo sa buhay, may mga paraan na pangit tignan. Pero minsan naman kailangan mong tumira ng pailalim. Lalo na kapag tihado ka na. O kagaya mo ngayon. Kung mag-isa ka, sa tingin mo may liligtas mo pinsan mo. Pero ako bahala sa'yo bata. Mandalagat ka naman eh. Nagkapagsapalaran ka na nga sa ibang bansa. Ngayon, utak mo naman ang gamitin mo ha. Hindi lang sarili mong dala mo rito. May ililigtas ka. Gamitin yung utak. Opo, gagawin ko yan. Napakabilis magpatakbo ni Manong. Nung una, akala ko'y balahura lang talaga siyang magmaneho. Pero napapansin ko nang may mga matang sumusungaw mula sa talahiban. Mga matang nagtatago sa dilim. Mayat maya ang bigla niyang pagkabig sa manibela. At nagugulantan na rin ako sa mga nilalang na sumusulpot sa gilid namin. Mga hindi maipaliwanag na anyon na para bang sumasabay sa takbo ng sasakyan. O di kaya ay sinusubukang makapasok sa loob. 3 beses ko pa ngang naramdaman na parang may natamaan kami o may umalpas sa ilalim ng gulong. Panay pa ang senya sa akin ni Manong gamit ang tingin. Pero malinaw ang mensahe niya. Diretso lang pero manatiling alerto. Anong masasabi mo sa kasabay natin sa biyahe? Ibang klase sila, Manong. Ang bibilis. Tapos yung itsura nila. Halos mga mata na lang yung kita ko eh. Pero klarong-klaro na sa akin kung anong klase yung mga kalaban na harapin natin mamaya. Huwag po kayo maglala. Hindi ako magiging pabigit sa'yo. Gaya po na sabi nyo, utak muna bago suntok. Ayos yan. Oy, malapit na tayo. O eto, pumili ka ng 10 punya at 1 buntot pagi. Meron na ako na ito eh. Pag-suit ka rin ng anting-anting ha. Grabe. Dati ang pinakamabigat kong laban eh, yung sabay-sabay na order sa kusina eh. Ngayon, kailangan ko nang pumatay at tumadtad ng impacto. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Kailangan ko mabuhay at may iuwi ko si Olan. Napawag ka mag-alala. Hindi naman kita iiwan eh. Pumarada na ang una. Agad dito na lang ang sasakyan. Oo nga po eh. Kung ganitong kabongga yung dala natin, ang dali talaga natin makita. Oo, madaling makita ng may-ari. Taga-rito lang yun sa bungan. Aba na! Kainis, nadali mo na naman ako. Manong, ano na? Ikaw ang mauna. Huwag kang kabahan ha. Mas madali ko matatarget ang mga yon kapag ikaw ang kumukuha ng atensyon nila. Pangako hindi naman kita dadampian eh. Doon tayo sa gilid. Doon tayo sa kakuyan ha. Tapos, sa talahiban. O sige na, lakad na. Sige Manong, sabi niyo eh. Utak ang gagamitin. Sumunod na lang ako kay Manong. Ako pa nga yung nauunang sumuot sa mga sukal. Binaybay namin ang malalawak na talahiban. Bukod sa kaluskos ng mga dinaraan na namin, wala akong ibang marinig kundi mahahabang alulong ng mga aso. Malinaw din ang tunog ng mga kakaibang ibon na paikot-ikot lang sa itaas namin. Sobrang tagal naming naglalakad sa kasukalan, pero wala kaming nakikitang kahit ano. Nasa kalagitnaan na kami at may kakaiba na naman akong nararamdaman. Pero hindi na tulad nung una dahil mas malinaw na ang isip ko at mas matalas na ang kutob ko.
Kaya bago pa ako maunahan ng kahit sino o kahit ano, naniguro na ako. At siniguro ko na sa 1 kilos, magagawa ko agad ng tama ang pakay ko. Malapit-lapit na. Alam mo, hanga ako sa iyo sa totoo lang. Hindi ka naman talaga tanga Biktima ka lang ng sitwasyon. Ano nga ba magagawa mo kung mapanlin lang ang mga aswa? Oy, teka ingat. May hukay sa bandang kanan. Oo nga, Manong, no? Nakakatawa. Nawalan na nga ako ng trabaho tapos napunta pa ako sa ganitong gulo. Kaya gigil na gigil ako Hindi na talaga ako papayag na may isa na ako ulit. Minsan talaga ganyan ang buhay. Natutulog ang tao kapag nahulog na sa patibong ng mga tuso at buitre. Yun nga lang. Nagigising ka na lang kapag ang lalim mo na palang lubog. Yung wala ka nang kawala kahit anong pilit mo. Hindi rin, Manong. Para sa akin, kahit gaano ka kalalim lumubog, palagi pa rin may paraan nun. Kailangan lang na mas tumalas yung pakiramdam. Mas mabilis yung galaw at mas maingat yung utak. Sa bagay, natutuwa ako sa mga sinasabi mo sa maikling panahon na nakasama kita nakita ko na habang dumadami ang kalaban mo. Habang nalulubog ka, lalo ka tumatatag. Lalo ka tumataras. Para ka na rin hayop Pero alam mo, nagulat talaga ako. Hindi ka kumakain sa karinderya. Ibihira ang tumatanggi doon. Oo nga, Manong pero isipin mo rin trabaho ko yung pagkain. Alam ko kung anong dapat kainin at anong dapat iwasan para hindi masira yung tiyan. Nakakatakot kang kalaban ng mga aso ngayon Isa kang malaking tinik sa lalamunan. Pero lahat ng tinik, dapat binubulot yan. Kaya na mag-ingat ka dahil... Bakit? Ano sabi mo kanina? Ako raw yung taong habang nalulubog mas tumatalas? Tama pala. Sige, tignan natin ang tunay mo, anyo! Ang mata ko! Bakit? Bakit may bawag ka? Pinagluto kita kanina, di ba? Doon ko nakita yung reaksyon mo. Nangasim yung mukha mo, amoy pa lang. Hindi mo nga tinikman dahil may asin at bawang yun Ang usay mo! Sobrang usay. Pero gaya ng sabi ko, kahit gaano ka katalas, pauhuli ka rin. Wala ka nang magagawa! Halika! Hindi ako yung mamamatay dito! Nalapnos at halos matuklap ang mukha ni Manong nang tamaan ko siya ng binato kong bawang at asin. Ilang saglit pa, tuluyan nang natuklap ang balat niya at naging itim ang buong mukha nito. Lumitaw ang mahahabang pangil at matutulis na kuko. Siyempre natigilan ako sa pagsasaaswang niya, pero nang sumugod siya, natauhan ako at nagpakatatag. Sinabayan ko ng itak ang paglusob niya at natapyas ko yung mukha niya. Sa isip ko noon, takot na takot ako. Pero malinaw na hindi ako mamamatay at kukunin ko si Olan. Tumitig sa akin si Manong habang nakalaylay ang kanang bahagi ng muka. Tapos bigla siyang lumundag ng napakataas. Sumabit siya sa mga puno at mabilis na nagpalipat-lipat sa mga sanga. Hoy! Duwag ka! Bumaba ka dito! Halika dito! Sino naman duwag? Alam ko nagmamatigas ka na. Pero sa loob-loob mo, nangangatog ka na! Gusto mo na tumakbo sa takot, hindi ba? Sino ba naman ang hindi matitidak kapag nakakita ng aswang? Huwag ka na magpapanggap na matapang. Umalingasaw ang takot mo. At yan ang nagpapalakas sa akin. Kaya mamamatay ka na ngayon! Ang dami mo satsat! Bumaba ka dito! Nandito na ako! Nadali kita! Ano ngayon? Nahuli din kita. Kada lapit mo, nagdudugo ka. Kahit pasugatan mo. Buisit! Ayaw ka na naman! Lumayo ka na naman sa akin! Ano? Umaatras ka dahil nasaktan ka! Ano? Halika dito! Napakayabang mo! Nakakatsampa ka lang!
Tignan natin kung makakachamba ka ba! Ramdam kong tumutulo na ang dugo ko pero wala na akong magagawa. Lalaban ako kahit sugatan ako. Inisip ko na lang noon, pareho lang kaming may tama. Ano? Ang tagal mo! Uwi na ba? Buwisit. Ang sakit na. Nahilo na ako sa dami ng dugo na tumutulong sa akin. Napakabango naman yan. Tuloy-tuloy ang agos ng dugo sa mga sugat mo. Nakakasilaw sa sarap. O ano nang pakiramdam mo? Nahihilo? Nalalabo ng paningin? Ako kasi, ang sarap ng pakiramdam eh. Habang pinapanood kitang unti-unting yumuyo ko. Hindi kasi ako katulad ninyo mga mahihinang tao. Gumagaling ang sugat ko na parang walang nangyari. Ano ba yan? Paano ako mananalo nito? Gumagaling ka agad yung sugat niya tapos ako parang naubos yung dugo ko. Hoy! Hanggang kailan ka magtatago dyan? Kung kailan wala na akong malay, magpakita ka sa akin! Talagang ginagamit mo ang utak mo ngayon. Alam ko ginagawa mo. Pinahamak mo ako para lumapit ako sa'yo. Para matapos na to agad. Kasi ramdam mong naghihina ka na. Uy, pero sige, pagbibigyan kita. Pero tandaan mo, sa susunod kong sugod, pwede kitang hatiin sa dalawa o butasin ang dibdib mo. Ito na, magkinig ka ng mabuti. Pakiramdaman mo kung saan ako magmumula. Lagos, seryoso na siya. Pero ito na yung pagkakataon ko. Kumalma ka. Huminga ka. Pakiramdaman mo. Pakiramdaman mo na mabuti. Biglang naging sobrang tahimik ang paligid. Mas humahapdi ang mga sugat ko dahil sa malamig na hanging dumadampi sa balat. Pumikit ako at binagalan ang paghinga ko. Ramdam kong may papalapit pero hindi ko pa matukoy kung saan. Sa isang bugso ng hangin, mabilis akong umikot pa kanan. May narinig akong malakas na ragabog sa lupa. Naiwasan ko yung paglusob niya kaya bumagsak siya ng una ang muka. Mabilis ko siyang inundayan ng itak habang nakadapa pa siya. Gumulong siya para maabot ako, pero pilit kong nanatili sa likuran niya habang sunod-sunod kong hinahampas ng itak yung katawan niya. Hinablot ko yung braso niya, sabay tinapakan ko ng kanang paa ko ang likuran niya para hindi siya makabangon. Patuloy siyang pumipiglas, pero naibaon ko ang itak sa likod niya. Hinila ko yung braso niya para mas maitulak ko ng malalim ang talim sa loob ng katawan ng aswang. Nakakabingi yung atungan niya. Napatagos ko pa yung itak sa kalamnan niya at isang napakahaba at marahas na daing ang pinakawalan niya bago tuluyang sumubsob sa lupa. Ano? Nahuli kita! Ano ka ngayon? Tinalo kita ng aswang ka! Tinalo mo ang aswang? Ang lakas ng loob mo ah! Tignan natin kung saan ka dadahin ang kumpiyansa mo! Maraming matang nakatutok sa iyo ah. Hindi mo lang ramdam. Bilang na ang oras mo. Malapit ka na sa huli mong akbang! May pahabol ka pa talaga. Kahit ano pa yan, sasalubungin ko yan. Diyan ka na! Pagkatapos nun ay kinalkal ko ang bag ni Manong at nakakuha ko ng kung ano-anong piraso ng tela. Tinapal ko ang mga yon sa sugat ko para kahit paano maampat ang pagdurugo. Tinuloy ko yung paglalakad hanggang sa makalabas nga ako sa pinanggalingan namin. Nandun pa yung owner ni Manong. Pinanggigilan ko talaga yung silinyador. Iniharurot ko yung sasakyan paabante. Para mabilis at ramdam na ramdam ko ang hangin pumapasok sa loob. Nakahanap ako ng daan ng mas matao kaysa sa dinaanan namin nung una gamit yung truck. Dahil hanggat maaari, ayokong makasalubong ulit ang aswang sa daan. Kahit malayo, sabayan ako dumaan pabalik sa karinderya. Nakakita pa ako ng maliit na butika. Huminto ako doon para bilhin ng lahat ng pwede kong ipanggamot sa sugat ko. At pagdaan ko sa palengke, naghakot ako ng asin at bawang na sobrang dami. Sige, ito na yun. Kung totoo nga yung sinasabi ng mga tao sa karinderya, masusundo ko na si Olen ng matiwasay. Pero kung hindi,
Maghahalo talaga yung balat sa tinalupan. At sila yung tatapusin ko. Tuloy-tuloy ko na nga ulit na binagtas ang daan. Mag-aalas 4 na nun at dumadami na ang mga sasakyan sa kalsada. Medyo kumalma ako dahil may mga nakikita na ulit akong ibang tao. Hanggang sa unting-unting kumitid na naman ang daan at natanaw ko na naman ang karinderya. Bukas na ulit sila. Ganun pa rin na. Parang walang nangyari. Normal na normal yung galaw ng mga tao dito. Pero, ayun si Berna. Bumaba na nga ako ng sasakyan at nakisabay sa marami pang papasok. Ganun pa rin ang itsura ng mga tao doon. Parang walang buhay, walang kikibo at puro galaw lang. Nasilayan agad ako ni Verna. Sa isip ko noon, malalaman ko na kung ano ang mangyayari base pa lang sa unang reaksyon niya. Ngumiti siya sa akin at sumenyas para sundan ko siya. At natanaw ko rin doon si Ma'am Mona. Magandang umaga sa inyo. Susundin ko na si Olan. Ako lang bahala sa kanya pero sana hindi tayo umabot sa gulo ulit. Iho, sa totoo lang hindi pa rin siya lubusang maayos. Pero mas maayos na siya kaysa sa dati. Mas kalmado na siya ngayon at nakakausap na minsan. May mga oras lang talaga na sinusumpong pa rin Pero pwede mo na siyang iuwi. Inasan siya? Nandoon siya sa likod, sa bakuran. Hindi na namin siya ikinukulong sa kwarto Pinapaarawan na namin siya tuwing umaga. Malaking tulong kasi yung sa lagay niya. Halika na. Paminsan-minsan nga, nababanggit ka niya Binibigas niya yung pangalan mo tapos tatahimik na lang siya bigla. Alam nyo, sa totoo lang, wala pa rin akong tiwala sa inyo Kaya tapusin na lang natin to. Kukunin ko si Olan tapos aalis na kami. Wala na akong pakialam kung totoo man o hindi yung sinasabi niyo tungkol sa pagkain at mga kumakain dito. Pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nangyari, Iho. Sa dami ng pinagdaanan mo dito alam kong walang saysay yun. Ayun, nandun si Olan, sa likod ng punong yun. Puntahan mo siya, nandun siya, nagpapaaraw. Oy, good morning. Kumakaway ka pa talaga Hindi ako natutuwang makita ka, lalo na yung ngiti mo. Olan. Olan, ako to, si Led. Insan, bakit ang tagal mo? Nakikilala mo na ako. Tara na, uwi na tayo. Pasensya na, ang dami nangyari Ikukwento ko lang lahat pag nakauwi na tayo. Sa ngayon, tara muna. Uwi na talaga tayo. O sige, tara. Ikaw na yung magmamaleho Oo, kahit puyat ako, kahit puno pa ako ng sugat, ako na bahala sa'yo. Umalis na kayo. Huwag na kayong abutin ng gabi doon. Doon kayo dumaan sa kabila. Mas malapit sa sasakyan mo. Sige, Insan, tara. Mag-iingat kayo sa daan, ha? At ang dami mong galos, Iho. Kaya mo ba talagang magmaneho? Kaya ko naman Sa inyo lang ako dapat mag-ingat. Olan, tara na. Alis na tayo. Insan, kamusta? Grabe, sobrang payat mo na. Aluwag pa ng damit mo. Di bale. Pag uwi natin, babawi ka. Sigurado magkakalamang ka ulit. Insan, nagugutom ako ngayon. O sige, kakain tayo. Ako rin, gutom na Pero hindi tayo dito kakain. Marami pa tayong madadaanan. Pero kamusta ka ba talaga? Anong ginawa nila sa'yo? Insan, gutom na talaga ako Hindi nga pwede dito. Sa iba tayo kakain. Kahit ano pang pilit mo, hindi talaga. Kakain tayo pero hindi dito. Hindi, gusto ko dito. Masarap dito Dito lang tayo. Hindi pa talaga siya normal. Insan, ako bahala sa'yo. Sakay muna tayo sa sasakyan Tapos sasama ka sa akin saglit. May bibilihin lang tayo tapos babalik din tayo. Hindi, dapat hindi ka na umalis dito. Olan,
Bitawan mo ko, Ethan! Tagaluto ka dito, di ba? Hindi ka pwede umalis dito! Handa naman ang utak ko sa anumang aberya dahil aswang pa rin ang mga kaharap ko. Pero hindi ko inasahan ang naging kilos ni Olan. Hanggang sa inumpog niya nga ako ng napakalakas sa pader ng karinderya. Saglit. Diyos ko. Ito yung bodega na yun. Ano yun? May nagbubukbok ba? Naku, hindi. Meron nagtatadtad. Nagising akong nakagapo sa isang lamesa. Hilong-hilo pa rin ako at sobrang sakit ng ulo ko noon na para bang binibiyak. May paulit-ulit akong naririnig na tunog, yung parang may binabayo ng mariin. At nang tumama sa akin kung ano talaga yung tunog na yon, biglang lumagabog ang dibdib ko sa kaba. Oh, nandito ka na naman sa bodega namin. Nako, pasensya ka na ha. Ganun talaga kapag nagtatadad ng karne. Hindi maiiwasan na may tumalsik. Ano? Masakit pa ang ulo mo, no? Masyado kasing malakas si Olan eh. Masustansya yung mga pinapakain namin sa kanya. Pero nakita mo naman, nakakausap na siya. Ang kaso, kami lang talagang sinusunod niya. Hindi. Mangulang niya kayo. Pakulan niyo ako. Wala kayo karapatan. Ang sarap palang pigain ng mga sugat mo, ano? Pero hanga ako sa'yo, iho. Kahit papano, pinahirapan mo si manager eh. Kaya pala sabi niya, bantayan ka raw ng mabuti. Sa ginawa mo, espesyal ka na kay manager. Kaya mula sa pagkakatadtad sa'yo, hanggang sa pagtimpla ng laman mo, hanggang sa pagluluto, siya mismo ang hahawak sa'yo. Mga hayop kayo. Wala akong pakialam sa inyo, mga demonyo. Grabe ka naman sa may demonyo. Naliyoso nga kami eh. Bago ko buksan to karinderyang to, pinabasbasan ko ba yan? Abay, napakaraming dugo ang ibinalda dito. Mano, puwisit ka, buhay ka ba? Talagang masamang damo ka! Tinakala mong mapapatay mo ako, ano? Ikaw? Nakakatawa ka? Mangarap ka! Pero, sabi ng mga tao ko, pinahirapan mo ko. Sa totoo lang, maganda ang laman mo eh. Malinis din ang dugo mo. Aba, napakaswerte mo talaga. Yung iba kami lang ang naghahanda ng karne nila eh. Manager, yung specialty mo na lang kaya. Oo nga no. Matagal na rin ako hindi nakapagluto ng sisig, ano? Abay, tamang-tama. Alam mo ba, bata? Naiinis ako sa mga sisig ngayon eh. May mayonnaise, may butter, may kung ano ng sauce. Nakakasuka. At tiri, ang tuloy na sisig. Nilalambasan ng utak. Sige ba? Pumiglas ka pa para mas masaya! Mga baliw kayo! Mga hayop kayo! Akala nyo matalino kayo? Pero sana inalis yung tubag na to! Yeah! Aray! Ang sakit! Yung mukha ko! Hindi! Hindi pwede to! Mga bobo! Nakadukot pa rin sa mga gamit nyo! Kasalanan nyo to! Dahan-dahang lumalapit si Manong. Naglalaway pa habang hinahasa ang malalaking kutsilyo. Kitang-kita ko sa anyo niya. Balak niya akong tadtarin ng buhay. Desperado ako. Kahit nakagapos ay naigagalaw ko pa ng konti ang kamay ko. Naramdaman ko ang maliit kong bag sa may bewang. Binuksan ko yon, tapos buong pwersa kong inihagis pataas ang laman. Sumabog sa ere ang bawang at asin at sumapol sa mukha ng mga aswang. Nang nagsigulong at naminipit sila sa sakit, nahugot ko rin ang mga kutsilyo sa bag. Mabilis kong pinutol ang mga lubid sa paa at balikat ko. Dapat sa kamay niyo ko tinali. Puro karne ko yung nakain niyo eh, kaya nabubobo kayo.
Muntik na ako dun. Pusit ka! Napakayabang mo talaga! Sinasabi ko na nga ba eh, hindi talaga magandang ideya na binuhay ka pa! Hambog! Oo, nakawala ka. Pero no ngayon, mas gaganda lang to. At tatagtarin kita habang maghahabulan tayo. Sino may sabi tatakbo ako? Ah! Umiwas ka, Verna! Bilisan mo! Dahil nga binigla ko ang paglusob ay nasaksak ko si Verna sa leeg. Dumampot agad ako ng isa sa mga pantadad. May sumugod sa akin, pero nahati ko ang ulo niya sa isang hataw. Bigla ko napagtanto, lahat ng tao doon ay aswang na pala. Sunod-sunod yung paglundag nila papunta sa akin. Nasukol ako ng mga lalaking nanlilisik ang mga mata. Bawat isa may hawak na malalaking kutsilyo. Naglalaway at pinapangipin ang mahahaba nilang pangil. Dehado na ako. Ang dami nila. Ano kaya? Sumuko ka na. Tanggapin mo na lang. Putahi ka sa karinderya namin. Buisit, ubus na yung baong tsaka asin ko. Hindi ako maka... Ano yun? Rito! Ipapasara namin yung dugyot yung karinderya! Patawa ba to, Totoo? Parang eksena ng investigadora. Tumagdami ang mga pesing to. Nakakabwisit na talaga. Para tapos na! Kayo lahat! Gagawin ko na lang kinilig! Patayin nyo yan! Higtik na! Dumating pa yung mga pakailabero! Humanda kayo sa amin! Sumulpot nga sina Lorna at Mang Egoy. Pareho ng mas mabangis ang itsura nila. At nasaan yung aswang na sigurado. Mabilis nilang tinaanan at ginutay ang mga aswang na nakapalibot sa akin. Nakalabas ako mula sa pagkakasukol. Pinagtataga ko ang lahat ng umaabot at sumusugod sa akin. Nakasubsob ako nang biglang lumundag si Mona. Nakalimot niya ako habang gumugulong kami. Pero agad siyang nahatak at naibag-ibag ni Lorna. Salamat. Tumayo ka nga, Led! Nakulong ka kasi! Bakit mo ba kami tinakbuhan kagabi? Akala ko asong di kayo eh. Ha? Sa likod! Muntik na yun ah! Makinig ka sa akin, Led. Hindi tayo tatagal dito. Lalo ka na. Ang dami nila. Pero may plano ako. Intindihin mo nang mabuti to, ha? Hahanapin mo lang ng tamang tiyempo. Sumugod si Mona pero nasaksak siya ni Lorna. Si Lolo Egoy naman ay hinarap si Manong Goryo. Nilusob siya ni Manong pero sinalo lang ni Lolo at ibinalibag sa pader. Nagkagulo na talaga ng todo. Mutik na nga ako sakmali ni Verna pero nakapiglas ako at nasaksak ko siya sa sikmura. Dinamba naman ako ng dalawang aswang. Itutulak sana nila ako sa gilingan ng karne pero nakaikot ako at sila ang sumubsob doon. Tumansik talaga yung dugo at laman nila. Tutulungan ko sana si Lorna pero biglang bumagsak sa akin yung dugo ang katawan ni Lolo Egoy. Lorna! Tulong! Sandali lang! Teka lang! Dihado na rin ako eh! Sinabi ko na sa inyo hindi kami tayo eh. Kami ang pinakamalakas sa pangkat ng aswang sa podium to! Tulong! Ed! Tulungan mo ako! Mamatay ka ng babae ka! Lorna! Winawasak na ni Mona yung tiyan ni Lorna. Si Lolo Egoy naman, hindi na talaga gumagalaw. Bigla akong nasunggaban ni Manong at ibinalibag niya ako na parang wala akong bigat. Muntik na akong masakban ng aswang, pero gumapang si Lolo Egoy at hinatak palayo sa akin si Manong. Sinakmal naman ni Mona ang batok ni Lolo. Kinuyog siya ng iba pa, pero nilundag sila ng sugatang si Lorna. Led! Iwanan mo na kami! Gawin mo na yung binulong ko sa'yo! Bilisan mo! Oo, ako na bahala. Pero mapapahamak sila. Si Olan. Kukunin ko muna si Olan. Hoy! Walang makakalabas sa buhay dito! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ako ang kalaban ba?
Bitawan mo yan! Ah! Sige na! Bilisan mo, bata! Salamat, Lolo! Kayo na po dyan! Nakawala nga ako kay Manong Goryo nang sakmalin siya ni Lolo Egoy. Nakatakbo pa ako pero lumundag na pala si Verna papunta sa akin. Bigla naman siyang sinalubong ni Lorna sa ere. Sinundan pa sila ni Mona doon dumamba kay Lorna. Umuulan na talaga ng dugo. Palitan sila ng sugod. Palitan ng kaharap. Buweltahan ng sakmal at kalmot. Tuloy-tuloy ang mabangis at magulong labanan sa bodega ng karne. Ako naman, sinusunod ko ang plano ni Lorna. Papunta na sana ako sa kusina, pero bigla akong nasubsop ng may dumunggol sa akin. Hoy! Bawal umalis dito, sabi ni manager! Walang alis! Puwisit ka! Papatulan muna kita, Olan, para maligtas kita! Hindi na talaga ako nagpigil. Sinamantala ko na yung kabagalan ng isip ni Olan. Pinagbibigwasan ko siya at binalibag ko. Pinag-uumpog ko pa sa pader. Hinataw ko gamit ang mga lamesa at silya. At pagkatapos ko sa kanya sa isang haligi, kinuha ko agad ang mga tangke ng LPG. Hingal na hingal ako sa pabalik-balik sa kusina at bodega habang binubuhat yung mga tangke. Iniilagan ko na lang ang mga sumasalubong na aswang. 5 yung naipasok kong LPG sa bodega, pero nag-aalangan pa rin ako kung ano ang susunod kong hakbang. Hindi. Malito. Madadamay sila kapag nagkataon. Hoy! Ano ba tinatayo mo dyan? Sige na! Hindi! Tutulungan ko muna kayo makalayo dito! Huwag ka lalapit! Ito na lang ang tsansa natin! Ikaw talaga pwedeng magtapos ito! Sige na! Manager! Masama yung balak nila! Ako nang bahala sa kumag na! Ikaw ang kumag! Dito ka! Hindi pwede to! Pumunta ka punta! Huwag kang tatalikod sa kalaban! Hoy bata! Ituloy mo na! Wala nang ibang pagkakataon! Kainis. Pero sige. Ito na. Lola. Lola Egoy. Patawarin niyo ako. Sana magkita pa tayo. Pinagulong ko nga yung 2 LPG papunta kina Manong Goryo. Binato ko yun ng lighter na ibinigay sa akin ni Lorna nung dumating sila. Pumutok agad yung 2 tangke. Saka ko naman pinagulong ang natitira pang 3. Sumabog din yung mga yon. Napakabilis lumaki ng apoy. Sinaboy ko na rin ang lahat ng mantikang dala ko. At sunod-sunod na nagputukan ang mga linya ng kuryente. Sumabog din yung freezer. Lumundag na ako palabas. Mabilis kumalat ang apoy papunta sa mismong karinderya na katabi lang ng bodega. Binuhat ko yung nakataling si Olan. Nagkagulo ang mga kumakain nang umabot na sa loob ang apoy. Nang makalayo na ako ng bahagya, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa karinderya. Hindi na ako lumingon. Sinakay ko si Olan sa likod ng owner at humarurot na ako palayo. Grabe. Ginabi tayo insan ha. Hoy, Olan. Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Eh, nasan lang nga ba tayo? Hindi ko alam yung pangalan ng lugar. Pero palabas na tayo ng baryo. Ginabi na tayo eh. Insan, gutom ako. Parang kinabahan ako dito. Gutom ka? Sige, bibili tayo ng pagkain sa madadaanan natin ha. Pero Insan, gutom na ako. Olan! Teka lang, mapapaga tayo! Olan! Olan! Gutom na ako. Gutom na ako. Hoy! Nakadikit na yung mukha ni Olan sa leeg ko. Pero bigla siyang napaungol tapos parang may humatak sa kanya. Napaatras siya nang wala siyang kalaban-laban. Sasalpok na sana kami sa punong nasa gilid ng kalsada. Pero naagapan ko yung preno. Isang babae ang humakbang at naupo sa passenger seat. At nanglingunin ko siya.
Hindi ka pala pwedeng action star eh. Sa kusina ka na nga lang. Ikaw? Hoy, may pangalan ako ah. Narinig ko pa nga yung sinabi mo bago sumabog yung bodega eh. Sana magkita pa tayo, di ba? Lorna, buhay kayo? Akala ko talaga, kasi naman, literal talaga yung pagsabog ng bodega eh. Laki talaga ng sunog. Ang bilis kumalat pa lang apoy. Oo, nadamay naman talaga kami sa unang pagsabog ng mga tangke. Pero naihagis pa rin namin ni Lolo sa apoy yung mga aswang na yun. Tapos nakahanap kami ng butas palabas. Malala rin naman yung mga naging pinsala namin eh. Pero mabilis din kasi kaming gumaling. Kasi nga, sabi mo 'di ba? Aswang din kami. Kaya ayaw mo sa amin. Masisisi mo ba ako? Hindi naman normal sa akin makipagkampihan sa aswang eh. Aswang din naman kasi nanloko sa amin kaya kami napahamak. Paano na ako magtitiwala nun? Oo na. Naiintindihan ko naman eh. At saka, pasensya ka na rin ha. Maniwala ka man o hindi naman lahat ng aswang masasama eh. Hindi lahat kumakain ng tao. Oo, meron talaga. Pero meron ding pinipiling manahimik at saka hindi manggulo. Oo, tatandaan ko yan. Pero, bakit nga pala nandito ka? Dahil ba sa sinabi ko kung sana magkita tayo? Hindi no. Sabi lang ni Lolo, sundan ko kayo hanggang makalabas kayo dito. Akala mo naman. Akala ko eh. Ayan, nakalabas na kami sa baryo. Bababa ka na. Oo naman. Alam namang ihatid pa kita hanggang sa inyo, di ba? Pero ako na rin yung magsasabi ngayon, Led. Sana magkita pa tayo ulit. Oo. Ayusin ko lang muna yung mga bagay-bagay tapos pangako, magkikita pa tayo ulit ha. Bago mag-umaga ay nawala na si Lorna sa tabi ko. Kumalma naman si Olan hanggang sa makarating kami ng bahay. Napakalaki ng paliwanag ang kinailangan. Kung ano ang nangyari sa pinsan ko at kung ano ang dapat gawin para sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo, naisip kong ibalik si Olan kina Lolo Egoy. At tama nga ang kutob ko, sila talaga ang nakatulong sa kanya. Tuluyan ding nawala ang yanggaw niya. Sugat man sa alaala ang karanasan na yon. Dala ko na lang din yon hanggang ngayon. Hindi lahat ng ipatitikim sa iyo ng buhay, magugustuhan mo talaga. Pero may mga lasa rin ang buhay na hahanap-hanapin mo. At minsan pa nga, nagiging inspirasyon para tikman mo ang iba't ibang karanasan. Maraming salamat po sa inyo, Miss Clar. God bless po at more power.